Guys, hindi ka maniniwala na napakadaling gumawa ng pera kung alam mo tong skill na ito na pwedeng magpayaman sa'yo. At kung ano yan, tapusin mo tong video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Alam mo ba ang pinakamataas na pwede mong pagkakitaan o isang skill na kailangan mo malaman para ikaw talaga ay tunay na yumaman ay ano? Mag-solve ng problema. Alamin mo kung paano ba talaga tayo mag-solve ng mga problema sa buhay. Alam nyo kung nalaman nyo talaga to, ay nako, magtatagumpay ka sa buhay at negosyo. So, ito lang ang mga friendship. Kung mapapansin nyo, ang mga lahat ng mga malalaking negosyo ay nakapag-solve ng malaking problema. Katulad po ng Uber, na-solve po niya yung problema ng unreliable at napakahirap na pamamaraan na kumuha ng taxi. Imbis na ikaw ang maghanap ng taxi, ngayon yung taxi ang maghahanap sa'yo. Imbis na hindi mo alam kung magkano ang kontrata, eh syempre bago pa sumakay, alam mo na kung magkano ang presyo. Pangalawa, may nakasolve naman ng problema ng affordable accommodation by connecting the travelers with the owners. Ay, yan na tinatawag po natin na Airbnb. Imagine mo, affordable ng stay tapos kumikita pa yung mga tao may-ari ng kanilang mga flat or ng bahay. Pangatlo, may nagsolve naman ng problema ng mataas na rental fees ng mga videos and entertainment. Diba yung mga dating Laserdisc, VHS, diba? Dati ganun po yan. Pero ngayon po, ay nako, diba? Unlimited na po ang streaming of entertainment sa pamagitan ng Netflix. May isang kumpanya naman na solve naman ang problema ng pagtaas ng presyo ng mga gasolina at nag-provide niya ng electric vehicles as alternative. Yan po ay tinatawag nating Tesla. At syempre, nung panahon ng pandemic, diba, may nakapag-solve naman ng problema ng face-to-face meeting na hindi na makapag-meet ng face-to-face. Gumamit po siya ng remote communication platform that easy to use at pwedeng makikonnect ang tao. Yan po ay tinatawag natin na Zoom. So kung mapapansin nyo, lahat ng mga yumayaman, nagiging successful, ay nagsosolve ng problema. Minsan, ganun din po ang aking nangyari, isang negosyo na aking sinumala na naharap sa maraming hamon. Diba? Sa totoo lang, meron po akong naisip na isang produkto during that time. Ang product ko during that time was a what? Rechargeable fan. And maybe some of you are saying, Chinky, yung rechargeable fan, naku, napakarami na ngayon. Yes, ngayon. Pero I can still remember in the year 1992. 1992, wala pang rechargeable fan nun. Wala pang nauuso. Pangalawa, alam nyo kung bakit po nagkaroon ng demand ng rechargeable fan? Nagkaroon po tayo ng problema noong 1992. At ano pong problema yan? Power crisis. Nung panahon po ni Cory Aquino, papasok po sa panahon po ng Presidenteng Fidel Ramos, nagkaroon po ng power crisis, parati pong nagba-brown out. Mga 8 oras po nagba-brown out sa umaga at wala na pong makapag-operate at hirap na hirap ang mga taong matulog sa gabi. Kaya ano pong nangyari? Nakapag-isip po ako ng solusyon. Pag walang kuryente, mainit po at during that time, wala pang rechargeable fan. So, ano ginawa ko? Bumili ako ng 2 battery ng motorcycle, naglagay ako ng relay, naglagay po ako ng charger, nilagay ko sa loob ng box, nilagay ko ng car fan. Yung car fan na nakikita nyo sa Jeep, yung mga 6 inches o 8 inches to 12 inches. No? I think 6 to 12 inches yan. So, ang mangyayari po niyan, pag nag-charge po kayo ng mga 8 to 10 hours, magagamit mo siya ng mga 5 to 6 hours. At ano po nangyari? During that time, nako, bumibenta po ako ng mga 2 to 300 units per day. Ako po nagsusupply sa lahat ng mga major na mga tinatawag na hardware store sa SM, sa Abenson, sa Walter Mart. Ako po nagsusupply nun. At kumikita ako ng 2 to 300 pesos per unit. In other words, kumikita po ako ng mga siguro during that time 20 to 30,000 pesos a day ng 1992. Ang panalangin ko na lang kay Lord during that time na wag na sana bumalik ang kuryente. Wag naman. Pwede na! So, kung makikita nyo mga kapatid, karamihan sa mga tao na talagang nagsasabi, nag-aalala sila sa problema, alam mo, huwag nyong iwasan ang problema, huwag nyong takbuhan ang problema. Kung kaya nyo mag-solve ng problema, ang ibig sabihin po niya, malaking pagkakataon kung paano kakikita. Kaya nga, ngayon sa pagkakataon na ito, bibigyan kita ng pagkakataon at tuturuan kita paano mag-solve ng problema by using the 1-3-1 rule. Ano itong 1-3-1 rule? Number 1, find one problem that you are facing right now.
'Di ba? Hanapin mo muna yung problema, isulat mo muna, ilista mo muna yung problema. Huwag mong isipin mo muna kung paano mo ma-solve ang problema. Ilista mo muna. Kasi the first part is to acknowledge that you have really a problem. That's number 1. Like for example, ang problema mo, mababa ang benta. Number 2, write down 3 possible solutions. Maghanap ka, 'di ba? Mag-brainstorm kayo ng team nyo. Ano yung mga possible solutions? Pag nag-iisip po tayo ng solution, wala pong imposible. Huwag po natin sabihin, ay hindi natin kaya, wala tayong pera. No. Pag ganun tayo mag-isip, wala po tayong solusyon na makukuha. Kaya isulat nyo, sky is the limit, maghanap po tayo ng 3 solusyon. Like for example, kung low in sales, number 1, pwede tayo maghanap ng panibagong product. Number 2, pwede tayo mag-offer ng promotion ng discount. Number 3, pwede tayo mag-improve ng tinatawag nating marketing, 'di ba? Para mas makilala pa ang produkto natin. So sumulat ka ng 3. And then the third thing that you need to do is what? 1, 'di ba? 1 execution. Hanap ka muna ng isa sa lahat ng solusyon at gawin mo muna. So again, what is the 1-3-1 rule? Find 1 problem, offer 3 solution, and then make it 1 execution. Until such time, hindi mag-work yan, you go to the next solution. Kung hindi mag-work yan, go to the next solution. And the cycle continues. Kaya nga sana naman itong episode na ito ay nakatulong po sa inyo using the 1-3-1 simple rule in solving problem. Ang problema ay hindi problema pag ito ay nalutas na. Tatandaan, the problem is not the problem, but the problem is the attitude towards your problem. Kaya next time kung may problema ka, instead na iwasan mo, harapin mo siya na hindi mo alam. Pag umiiwas ka sa iyong pagkakakitaan. Kaya kung gusto mo pang matuto ng iba pang tips and strategies sa pagnenegosyo, so make sure you subscribe to this channel, like this video, and hit the notification button para updated kayo sa lahat ng mga i-release nating videos. Kung gusto nyo matutunan pa mga successful business tip ng mga successful businessman, hanapin nyo na lang po sa channel na ito ang mga interviews ko with mga millionaires and billionaires. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.